Pabor ang mga kongresista sa ongoing investigation sa di umano extrajudicial killing o war on drugs na ginawa ng nakaraang gobyerno laban sa controversial na isyong ito. Pakinggan po ninyo ang mga sagot ng ibang congressman, especially si Congressman Ace Barbers na siyang chairman ng Committee on Illegal Drugs dyan po sa Kamara. Sa extrajudicial killings hearing natin, if you remember, when these ex-EJ case are happening, wala namang investiga aside from the Commission on Human Rights. No? Wala akong investigation sa Senado, wala rin akong investigation sa akin. Despite the fact na marami hong resolution na final. Hindi ko dahil ayaw, kundi wala pa hong oras na matugunan itong mga investigation o resolution na inihain dito sa Kongreso. Now that there are several resolutions and we feel na dapat malaman natin ano ba yung nangyari doon sa EJK kasi marami hong miyembro ng Philippine National Police na umabuso. At gumawa ho nito, no? And they should be made accountable. No? Base dun sa mga information na natanggap ng ating Committee on Human Rights, marami pong mga witnesses na hindi ho napatawag. At hindi rin ho nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. No? Hindi magpaliwanag kung bakit namatay o bakit nagkaroon ng EJK, kundi para makita yung sirkumstansya surrounding the EJK or the deaths that happened during these times, no? Kasi lagi nilang sinasabi, nanlaban, no? Obviously, meron nung pang-aabuso na ginawa dito yung Philippine National Police o kung sino man yung nag-implement nung arrest, no? At karamihan, if I'm not mistaken, 90% nung mga na-arresto ay nanlaban, no? Although hindi ho imposible na manlaban. Kasi ang mga sindikato sa droga, nanlalaban talaga yan. Hindi naman yan papayag na uhulihin mo lang sila. Pero tayo ba ay maniniwala na 90% o mahigit sa 90% ay nanlaban? Nakakaalarmahan lamang ho yung numero. Kaya gusto natin malaman ano ba yung circumstances surrounding this EJ case that happened. Yun. Para makagawa ho So, malinis yan, ha? proposed legislation. Yun. Yun po ang ating layo. Okay. Siguro, para sa akin, Congressman Ace Barbers yun. Ito naman si Bong Galon. Kung nagkaroon po ba ng comprehensive investigation dito ang Philippine National Police kasama ang Department of Justice noong nakaraang administrasyon. Dahil nakakaalarma po ito. Hindi naman kasi nagkaroon ng investigasyon talaga. Committee hearings, nagkaroon po kasi ng comparison, no? As to the number of cases filed because of this EJ case compared doon sa number of victims of this EJ case. So makikita na natin na napakalayo, no? The records will bear us out na konti pa lang ang napapailan ng kaso patungkol dito sa madugong laban, no? Sa kampanya laban sa droga. So isa pa ho sa mga gusto nating malaman dito, kung may nakausap na rin po yung ICC, ng mga PNP officials or DOJ officials patungkol dito sa crimes against humanity. No? Because these charges will be filed against the former administration and also Senator Bato de la Rosa was also involved in this case. So yun po yung mga gusto natin malaman. No? And mabigyan ng inaw once and for all dahil hindi ito na bigyan ng importansya nung nakaraang administrasyon. Okay. If I may also, real talk lang, no? Yung mga EJK, kung titignan nyo, hindi siya isolated case eh. Hindi siya nangyayari sa isang lungsod lamang o isang lugar o probinsya lang. It happened sa buong bansa natin. So it gives us, it leads to the question na katulad nung sa China ba, mayroon na secret deal na pinag-uusapan doon sa mga ibang hearing natin ngayon, na tinitignan natin kung ano ba talaga katotohanan. It raises the question kung mayroon secret directive na nangyari sa PNP noong nakaraang administrasyon. So, you know, these things are very hard to answer until matapos natin yung mga hearing. And bawat buhay, mahalaga yan eh.
Yes. Kaya hindi makapapayag ang leadership ng Congress na hindi natin malaman ang punot-dulo nitong EJK. Thank you. Idagdag ko na lang din, yan. Siguro kailangan din natin imbitahan ulit, si Las Cañas, sila Matubato, because these persons are involved in the Hotel Squad. So, I guess these individuals will enlighten us what is really the true nature of the anti-drug war campaign of the previous administration. Kasi hindi naman sila nabigyan talaga ng pagkakataon na ihayag ang lahat ng kanilang nalalaman at ang katotohanan laban dito sa illegal na kampanya sa droga. So I guess with the Committee on Human Rights chaired by Congressman Ben Abante, I hope this will enlighten us once and for all about the real situation of the drug campaign during the previous administrations. Wow, matindi yan. So nakakaisa po halos yung mga congressman humaharap sa mga media tungkol sa posisyong panahon na para talaga imbestigahan, alamin kung ano ang ginawa ng kapulisan, ang nakaraang gobyerno, dyan nga po sa alleged human rights violation, extrajudicial killing. At nabanggit, Las Cañas. Ito ba ito? Ay yung dalawang testigo na nagsasalita noon against Duterte. Gusto nilang pa ipatawag sa komite. Ayon kay Congressman Jill Bungalo ng Ako Bicol Party List. Doon sa komite ni Congressman Benny Abante ng Maynila, chairman ng Committee on Human Rights, na nagsagawa na po ng initial investigation at magpapatuloy yan. Sa unang hearing nga, nakita ko at nadinig ko yung ilang mga biktima ng, may mga pamilya ng biktima na umiiyak pa at hanggang ngayon di na makalimutan dahil nawawala yung kanilang anak. So ayan po yan. So kung merong ongoing investigation ng ICC o kung ano mang mangyari doon, iba ito. Kasi in aid of legislation, human rights violation, investigation sa Kongreso. Ayan na. Naglalabasan na po ang marami mga investigasyon. Good luck sa kanila. Sana ay mabigyan ng hustisya, malaman ng katotohanan, kung mayroong problema sa batas, makagawa ng batas ang Kongreso, at managot ang mga dapat managot. So yun ho, mga dating humaharap sa mga hearing na binabaliwala ang sinasabi laban sa mga Duterte, gusto ni Congressman Bongalo na iharap ulit sa Committee on Human Rights at alamin kung anong kanilang nalalaman sa di umanay posibleng paglabag sa karapatang pantao dyan sa Davao City at ng nakaraang gobyerno. Wow! Iinit na naman ito. Eto na ang sipa ng mga kongresista matapos silang paulanan din ng mga batikos ng mga Duterte nung nakaraan. Kung yung mga gunita, matindi ang batikos ng mga Duterte sa Kongreso kay Speaker Romualdez at mga kongresista. Ngayon po ay isa-isa nang nagsasalita sila at dadaanin sa legal na proseso in aid of legislation ang mga investigasyon. Kaabang-abang ito. Tayo naman dito ay nagbibigay lang ng opinion, analysis at mga balita. Kaya tayo ay magiging tulay lang ng mga balitang nangyayari ito. Aabangan natin para po sa inyong kaalaman. Manatili kayong nandito sa ating mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.